Hallelujah. At basahin natin kung saan makikita muna yung ating text. Kung meron kayong mga Bible dyan, Bible app, para hindi kayo mawala. Ito mga kapatid, buksan natin sa Colossians chapter 4, verse 2 hanggang 4. Anong sinasabi dyan? Sa Colossians chapter 4, verse 2 and 4, basahin natin lahat. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Ang Diyos ay magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Let's all bow down our heads in prayer. Palakpakan uli natin ating buhay na Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord God. Hindi kami magsawa, Lord, na palakpakan ka ngayong umaga, Lord God, sa iyong kadakilaan, sa iyong kagalingan sa aming buhay, O Lord God. Hallelujah. Lord, I pray na gabayan mo kami, Panginoon Diyos, habang sinasaliksik namin ang iyong salita ngayong umaga, Lord God. I am nothing without you, Lord God. Ako lamang, Panginoon Diyos, ay iyong mensahero this morning. Anoint my lips, O Lord God. And I pray that, Lord God, sa mga nandito at sa mga nasa online, nawa, Panginoon, ay makuha namin, malanghap namin, Lord God, ang iyong salita ngayong umaga, Lord, na isapamuhay namin ito, Lord God, sa bawat isa na nandito, Lord God. Hallelujah. And I pray that, Lord God, give us, Lord, focus, O Lord God. Alisin mo, Panginoon Diyos, kung may mga disturbance, Lord God, na maaring manggulo para agawin ang iyong salita ngayong umaga. We rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. And I pray that, Lord God, give power to your word this morning, Lord God. Hallelujah. Kay Lord God, ikaw ang bahala sa amin ngayong umaga, Lord. Kung saan mo kami dalahin, I pray that, Lord God, have your will on us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's all be seated. Ayan, hallelujah. Kung handa na tayo, mga kapatid, pakitype dyan sa ating comment section, I am ready. Yan, I am ready. Yan, praise God, hallelujah. So mga kapatid, maganda ang salita natin pag-aaralan ngayong umaga. Anong sinasabi dyan? Sa Colossians, basahin ko muli sa inyo, devote yourselves to prayer. Huwag natin kalimutan, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Pray for us too, that God may open a door for a message so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Hallelujah. Kung hindi nyo alam, mga kapatid, ang sumulat niya itong salitang ito ay walang iba kundi si Paul. Sinulat niya ito, mga kapatid, for the Colossian church. Amen. Because during this time, Paul is already in prison. Nakulong na siya doon sa Rome. Amen. Amen. Sabi niya sa kanila, huwag magsawang manalangin. Amen. Dito tayo ikot ngayong umaga. Huwag magsawang manalangin. Ang tanong, mga kapatid, this morning, how is our prayer life? Mukhang yung iba natahimik, busy siguro sa pagte-take note. Hallelujah. Or di ba, nagre-reflect siguro. Ikaw na nandyan sa online. I don't know. Pero itong tinatanong sa atin ng ating Panginoon, how's your prayer life? Kasi sabi dyan, devote yourselves to prayer. Kaya alam na ang title ng ating mensahe ngayong umaga. Let's all read. Devote yourselves to prayer. Yun ang sinasabi ko. Kamusta na ang ating prayer life? When we wake up in the morning, ano ba ang ating unang ginagawa? Balikan natin ito, mga kapatid. Kasi marami na tayong encouraging word dito. Pero minsan nakakalimutan itong prayer life. Kaya binalik ko ngayon. Isiningit ni Lord. Sabi ni Lord, prayer ang ating isi-share sa bawat isa. Hallelujah. Kasi minsan sabihin lang natin, doon lang tayo sa prayer and fasting. Kita-kits na lang tayo ulit sa February. Alam na ang mensahe sa February, all about prayer and fasting. Pero ngayon, bago matapos ang taon, mga kapatid, ibalik natin ito. Devote yourselves to prayer.
Amen. Sabi ni Paul, devote yourselves in prayer. How? Paano natin i-devote ang ating sarili sa panalangin? So 4 things mga kapatid ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon ngayong umaga on how we could devote ourselves to prayer. Are we ready? If you are ready, pakitype dyan sa ating comment section ang sinasabi doon, I am ready. Hallelujah. So kung handa ka na, ito ang sinasabi. Una, doon sa 4 things on how to devote ourselves in prayer. Una, sabi dyan, anong sinasabi? Be persistent. Pag sinasabi natin persistent, tuloy-tuloy yung ating prayer. It should be a habit in every believer. Amen. Huwag matigil yung ating panalangin. Hindi ko ito kung kailan lang natin siguro maalala, no? Kasi wala kang magawa ngayong umaga, gusto kong manalangin, ha? Hindi dapat ganon. Dapat yung prayer life natin, busy ka man o hindi busy, dapat meron kang designated time on when to pray. And this is where God will speak to us in our prayer time. Hallelujah. As we can see here, even Paul, kahit na nandun siya sa prison, kahit na nakakulong siya, he did not ask for help. Nakita ba natin na humingi siya ng tulong doon sa ating binasa kanina? Mukhang wala, no? Amen? But instead, he advised the believers in Colossae to be persistent in prayer. Doon pa lang, una pa lang, sinabi ka agad. No? Devote yourselves to prayer. Amen? As followers of Christ, dapat ito yung ginagawa natin. So if we open up our Bible doon sa Luke chapter 11 verse 5 hanggang 9, here is an example. Jesus is talking about a parable between 2 friends. Amen? Sino nakarinig ng parable of 2 friends na yon? Ang sinasabi dito, kung hindi mo narinig mga kapatid, ito yung sinasabi. Amen? Sabi riyan, verse 5, sa Luke chapter 11, then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at midnight and say, Friend! Grabe, no? Ewan ko lang kung hindi ka magising, kapatid. Ang sinasabi nito, nambubulahaw si kaibigan. Lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me. Meron daw siyang kaibigan na naglakbay. Amen? At naparoon sa kanyang bahay, pero wala siyang maipakain. I have no food to offer him. Verse 7, and suppose the one inside don't bother me, the door is already locked, and my children and I are in bed, I can't get up and give you anything. Grabe, no? Nag-alibay ka agad yung nasa loob ng bahay, no? Na huwag mo akong gambalahin. Tulog ng mga tao rito! Grabe, no? Tulog ng mga tao rito! Humayang ka ng iba doon! Amen? Amen? Parang tayo. Lumapit tayo sa ating kaibigan. Sino ba may mga kaibigan dito? Amen? Minsan kinakatok natin, par! Emergency. Gaya nga sinabi ni Kuya Jeff kagabi, hindi na uso yung kamusta. Kamusta na? Iba na ang kuhan nga dito, rekta na. So hindi pala bago yung rekta na. Dito pa lang sinasabi na, pahiramin mo ako ng 3 loaves ng tinapay. So dito pala Kuya Jeff, nakuha ni Kuya Jeff yung sinasabing rekta na hello, pautang nga dyan ng 3 tinapay. Dito pala, mga kapatid, nangyari na. Amen? Ayaw man niyang gumising sa pagbukas ng pintuan, pero dahil sa pursigido ka na marinig nung iyong kaibigan, ikaw ay kanyang pagbubuksan. Tama ba? Kasi sabi mo, Friend! Ewan ko lang kung hindi magigising yung natutulog sa loob. Kahit na mag-alibay na, huwag ka mang disturbo, tulog ng mga tao rito. Magigising talaga, mga kapatid. Tama ba? Amen? So, sa verse, ang sabi rito, ituloy natin, sa verse 8, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, dahil sa pagkakaibigan, yet because of your shameless audacity.
So hindi pala dahil sa magkaibigan kayo at binuksan kanyang ng pintuan, kundi dahil sa maingay ka na may natutulog na, kaya ka pagbubuksan. Kasi hindi ka tumitigil na, bukas. Ang sabi dyan, because of your shameless audacity, yung maingay ka, He will surely get up and give you as much as you need. So sabi doon sa verse 9, so I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Grabe, no? Kaya totoo pala mga kapatid, pag tayo ay nangulit, kahit nasa ating panalangin, pag kinukulit natin si Lord, ibibigay niya ang ating pangangailangan. Sabi nga doon, di ba? Devote yourselves to prayer. Be persistent. Kaya huwag tayong mapagod kahit minsan sa tingin natin mukhang walang sagot sa ating panalangin. Gayahin natin ang BFF na ito. Amen? Na kahit na hindi siya pagbubuksan, kahit na nag-alibay na yung tao doon sa loob, natulog na dito ang iyong kaibigan, may natutulog na, magpatulog ka, pagbubuksan ka dahil sa naman ang ingay mo. Amen? Kasi kung hindi ka magigising, pati yung sa kapitbahay, sa tabi ng bahay na yung kaibigan, ay magigising na rin. Amen? To verse 10, for everyone who asks, receives. And the one who seeks, finds. And the one who knocks, the door will be open. Palakpakan natin si Lord. Amen. Yan dapat mga kapatid. Because as believers, this should be our priority, no? Yung prayer. Amen. Dapat no matter what the seasons we are right now, dapat hindi tayo yung in good times lang. In good times, nandun ka kay Lord. In bad times, hindi ka na, mas lalo kang dapat kumakapit, no? Kasi minsan in good times, nandiyan ka pa. Pasimba-simba ka pa, no? Pero pag in good times na, mukhang yung lulubog, lilitaw eh, parang alon eh. Pag low tide, hindi na nakikita. Sana yung si kapatid. Amen. Are we still there? So this is what Paul telling the Colossae to keep on praying. So ano yung una natin? Be persistent. Ang pangalawa doon sa ating binasa sa Colossians, kanina anong sinasabi doon? Be watchful. Hallelujah. Mapagmatyag tayo. Amen? Mapagmatyag tayo. Kasi sabi doon, devote yourselves to prayer. Balikan ko na lang kasi wala na dyan. Being watchful. Dapat tayo mapagmatyag, mga kapatid. Pag sinasabi namin being watchful, sabi dito, gawin daw natin ng mataimtim yung ating panalangin. Marugtog na panalangin at bantayan natin yung ating panalangin. Ay yung panalangin na nagmumula sa ating puso. Amen? Na hindi natin hayaan na hindi tayo makapagpanalangin sa isang araw. Being watchful. No? Tingnan mo. Gaya nga sinabi ko kanina, dapat meron kang oras sa iyong panalangin. Para hindi mo talaga masabi na nakalimutan kong manalangin. Tama ba? Kasi pag hindi ka watchful sa iyong panalangin, o panalangin ka lang kung medyo bakante ka, ay malabo yun. Kailan ba tayo nabaging bakante? Ngayon, meron na tayong hawak-hawak na cellphone. Hindi ka talaga mababakante sa lugar na yan, kapatid, kasi konting kon lang dyan. Lalo na pag nisimulan mo nang basahin yung mga reels, nanood ka ng reels, wala na. Tama ba? Tuloy-tuloy na. Na-distract ka na. Kaya be watchful. Si Jesus ay nagpakita ng example on how to be watchful. Paano siya manalangin nung nandito siya sa lupa. Natatandaan pa natin. Sabi doon sa Mark chapter 1 verse 34. Ito mga kapatid, ang ginawa ni Jesus Christ para hindi siya makalimot. Very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Kaya dapat tayo, ganun din. Maghanap ka ng isang lugar kung saan ka komportable.
Yung walang nanggugulo. Alam nga naman mag-pray ka doon, marami kayong customer. Paano ka makakapag-pray doon sa shop kung marami ng tao naglalaka doon? Biglang susulpot si Sudane, sabing, "Hoy, tayo dyan, bili ka muna ng tamis doon." Adi, wala na, disgrasya na naman yung prayer life. Amen. Even Jesus give an example when to pray. Kaya dapat bantayan natin ang ating mga sarili. Huwag nating hayaan na mawala ang ating prayer life. Dahil ang ating, marami tayong mga pagkukulang bilang tao. Don't let the habit of prayer be broken. So, una, be persistent. Pangalawa, be watchful. Mapagbantay. Amen. Madali lang itong mensahe na binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos, pero siksik, liglig, umaapaw to. Sabi doon, di ba? Devote yourselves to prayer, being watchful, at ang pangatlo, and be thankful. Mapagpasalamat tayo. Amen. Thanking God for all that He has done for our lives. Amen. Pasalamat tayo. Nandito pa rin tayo humihinga. For the gift of life. Yung iba, sinasayangan ang buhay, nagpapakamatay. Amen. Pero dapat pasalamatan natin. Buhay ka, kapatid. Palakpakan natin si Lord. Amen. Be thankful. Huwag kalimutang magpasalamat sa Panginoon. Pag gumising sa umaga, anong sabihin? Every guessing is a blessing from the Lord. Pasalamatan mo siya. Sabi mo, salamat Lord God sa hininga. Salamat Lord God sa panibagong buhay. Sa panibagong araw. Hallelujah. In good times and in bad times, in every season of our life, we should thank God. Pasalamatan mo si Lord kasi ito ay nakakalugod sa Kanya. Amen. Si Paul, no? Si Pablo ay nagpasalamat sa Panginoon kahit ganon man ang kanyang kalagayan. Kahit na nakulong man siya. Amen. Sino bang magpapasalamat kung nakulong na gano'n? Pasalamat pa, grabiha po na, Lord. Ay, di ba? Minsan masabi natin na mukhang awkward man magpasalamat ngayon. Lubog na ako sa utang. Amen. Dami ko ng problema, sumasakit na itong ulo ko. Ang dami ko ng sakit. May TB na, may diabetes pa. Buslot pa ang bulsa. Tapos sabihin mo ngayon, coach, be thankful in the Lord. Grabe naman yan. Pero ito mga kapatid, ang inuutos sa atin. Itong sinasabi ni Paul doon sa Church of Colossae. Amen? Sabi niya, be thankful. Whew, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Na kahit ano pa man, mga kapatid, yung ating pinagdadaanan, huwag tayong magsawa, ano? Kaya dapat we should follow the example of Paul and thank God for everything. Ang tanong, ilang beses ba tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon? Yan ang tanong, no? Ilang beses tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon? Meron nga tayong awit, di ba? Count your blessings, name them one by one. Amen. Dapat ganon, mga kapatid, ang buhay Kristiyano. Count your blessings, name them one by one. At doon mo makikita, nga pala, pinagpala pala ako ni Lord. Kahit nang dami kong problema, hindi niya ako pinabayaan. Buhay tayo, nakakakain tayo, hindi pa nga tayo pumapayat. Amen. Praise God. Meron pa tayong hinihinga. Amen. So dapat lahat ng bagay, be thankful. Kahit nasa masamang sitwasyon, magpasalamat sa Panginoon. Amen. Kahit nandyan ang sitwasyon na tatingin mo nga, mukhang anong nangyari? Dapat nating alalahanin, nandiyan ka kapatid dahil may plano si Lord. Amen. Nandiyan ka sa sitwasyon na yan dahil may plano si Lord. Your life could be a testimony. Amen. Nabasa ko nga yung interview ni Chinkitan kay Ernie Lopez. Sino nakakilala sa inyo kay kapatid na Ernie? Ayan, wala na. Ayan na nga sinasabi ko. Hindi nyo kilala yung mga mayayamang tao sa Pilipinas. Ito, isa to sa mga best friends ko, mga kapatid, si Ernie. Si Ernie Lopez, sa mga hindi nakakilala, kapatid to ni Eugenio Lopez. Si Ernie Lopez, mga kapatid, ay isang kapatid ni yung may-ari ng ABS-CBN,
sinabi niya, grabe yung sinabi niya, no? Kasi, ang yaman-yaman na nila. But during that time na kinuha ng gobyerno yung kanilang, anong tawag nito? ABS-CBN, nung si Marcos pang na umuupo doon. Ito, side trip na lang to kasi mahaba pa naman nating oras. Payagan niya kung magkwento, no? Kasi malamang makatulong to sa atin, ano? Nasa kanila ng lahat. Pero nawala. Di ba? Pero hindi na doon natatapos. Nung 2020 o 2019, kasi doon na yung medyo tagilid na yung ABS-CBN, merong nagsabi doon na magkuan kaya tayo? Anong sabi nito? Mag-prayer meeting kaya tayo. Sabi niya, mukhang unusual pero sige, mag-prayer meeting tayo. Pero matagal na rin nito siyang Christian, mga kapatid, do. Hindi na to bago. Sabi na doon, doon niya nakita na gumala ang Panginoon sa kanilang ABS-CBN, no? Kahit na nagsara ng ABS-CBN. But this is his testimony, no? Naiyak siya doon sa prayer. Amen. Kasi sabi ng tatay niya, dati, ang meaning daw ng ABS-CBN, kasi nga, malaki na ang ABS-CBN, no? Ang ABS-CBN ng ABS-CBN, alak, babae, sugal. Meron pa yung CBN. Pero nung nabago na, merong bagong term doon na kanyang kuan, pero hindi ko na naalala. Panoorin nyo na lang yung video ni Chinkitana, no? Yung interview niya kay Ernie Lopez, na nag-iba yung ABS-CBN. First time na kapatid na nagkaroon ng prayer meeting doon sa ABS-CBN, nangiyak-ngiyak daw sila. Kasi sabi niya, binalik na sa kanila after 30 years. Kasi ilang taon nawala ang ABS-CBN? 30 years. Nung nagsimula ang ABS-CBN, sabi niya, 350 pa lang ang telebisyon sa buong Pilipinas. Amen? Kaya nung nakita ang vision na malaki ang potential ng telebisyon, doon binigay nga. No? Pero ang nangyari, nung 2020, nagsara ang ABS-CBN. I don't know kung 2020 or anong taon yun, no? Basta 2019 yung sinabi niya na nalangit siya. Na nangiyak-ngiyak siya. Kahit na nung ini-interview siya ni Iko, nangiyak-ngiyak siya. Kasi sabi niya, paano mo pa ako, Lord, anong tawag nito, gagamitin? Yung testimony ko, pangit. Di ba? Dapat pag sinabi nating testimony, maganda na-reclaim na yung ABS-CBN. Pero ito mga kapatid, pangit ang testimony. Nagsara ulit Pero ang sinasabi daw sa kanila ng Panginoon, to be humble. Na maging humble tayo. Kasi minsan, akala natin, ang dami na nating connection, ang dami na natin, ang lawak na natin. Dumaan pa siya sa depression, mga kapatid. Si Ernie, iniwan ng asawa. Pero praise God, nakatagpo siya ng bagong asawa na God-fearing. Ito yung maganda, no? Grabe, nabaliw-baliw siya. So, ang kanyang ministry ngayon, mga kapatid, nagmi-minister siya doon sa mga taong mga depressed. In the service of the Filipino pa rin. Kasi yun yung vision ng tatay niya in the service of the Filipino. Pero itong sa kanya, in the service of the Filipino in a different way. Kaya minsan, akala mo, walang plano ang Panginoon, kaya ka nandyan, but, itong sinasabi natin, may plano si Lord. Kaya ka nandyan. Be thankful. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, ano yun? Be persistent, be watchful, be thankful. Madali lang, sabi ko sa inyo. Ang pang-apat at ang panghuli. Grabe no, ang pang-apat at ang panghuli, ang sinasabi doon ni Paul. When praying, we should be purposeful. Pag sinasabi natin purposeful, what is your purpose when you pray? Ano ang iyong layunin o yung dahilan? Bakit ka nananalangin? Amen. Pero sabi ni Paul, ang kanyang purpose dito, when he prayed, sabi diyan, balikan natin yung ating text sa verse 3 and 4, and pray for us too, that God may open door for our message. Grabe, no? Ito yung kanyang purpose, no? Kahit nakakulong naman siya, to open door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Here, as we can see, kahit na nakakulong si Paul, na meron pa rin siyang dahilan para manalangin. He asked the people of Colossae to pray for them na maihayag, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon Diyos, that I may proclaim it clearly as I should. Ano? Na
maihayag yung salita ng Panginoon Diyos yung, sa mga hindi pa nakakakilala. Amen? Ma-share niya yung gospel doon sa mga walang Kristo, sa mga Romans. Amen? Sa atin siguro, ganun din dapat yung ating gusto, no? Yung ating layunin. So kay Paul, ano ba ang gusto niya dito? Una, number 1, to glorify the Lord. Ito yung gusto niyang mangyari, At ang pangalawa, sabi niya doon, gusto niyang maparangalan ang Panginoon. Kahit nakakulong ako, kahit na kung ano pa itong pinagdadaanan ko, nanawa, Lord God, ang buhay na ito ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. At ang pangalawa, anong sinasabi doon? To pray for other believers. Grabe, no? Kahit na meron siyang pinagdadaanan, concern pa rin siya, mga kapatid, doon sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Gusto niyang ipanalangin yung ibang hindi pa doon sa mga ibang mananampalataya. Pray for other believers. Kagaya ng ating mga ginagawa, pinapanalangin natin yung mga dating kasamahan natin dito. Amen? Hallelujah. And at ang pangatlo, pray for more open doors to share the gospel. Amen. Ito yung gusto niya, na ma-share yung gospel doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Gaya nung ginawa ni Ernie Lopez, no, yung sinabi ko sa inyo na biglang may nagkuhan doon na i-share yung gospel. Open doors, mga kapatid. Gaya nung ating ginawa doon sa binyag, Ang daming hindi Kristiyano doon, but we pray for more open doors. In the future, naiimbitahan ulit tayo. Hallelujah. Ito yung gustong mangyari ni Paul. Ito yung kanyang panalangin. Amen. Nandiyan pa ba tayo? Amen. Hallelujah. So, understanding the power of prayer, mga kapatid, Paul, listen to this, wanted to be sure that the Colossian church understood what they are praying. Na dapat maintindihan nila, mga kapatid, kung ano yung pinapanalangin nila. Amen? He wanted them to pray for a specific purpose. Amen? Parang sa atin din, bakit ba tayo nananalangin? Bakit ba tayo lumalapit sa ating Panginoon Diyos? Kasi mahirap naman kung nananalangin ka, lutang ka. Amen? Parang nakadroga lang. Diba? Lutang ka, nandun ka nga sa lugar na yun, pero hindi mo alam bakit ka na napadpad doon. Dapat meron kang purpose. He wanted them to pray for him. Yun yung gusto niya ipanalangin. Asking God to open the door so that they could share the gospel. Unang-una siguro, doon sa mga kapwa niya na mga preso. Pangalawa, doon sa mga guards. Narerema yung salita ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Gusto niya na kahit nakakulong na siya, nagamitin pa rin ni Lord ang kanyang buhay kahit na ito ang dahilan kung bakit siya nandoon. Amen? Kasi minsan sabihin natin, Lord, nakulong ako dahil sa paghahayag na yung salita. Pero ito pa rin ang panalangin ni Paul, na ma-reach out yung iba. Amen? So how much more tayo? Reflection, application. How much more tayo, mga kapatid? Amen? Tayo na hindi nakakakulong. Are we doing our part to share the gospel of the Lord? Yung iba, mukhang apat tayo rito. Ba't isa lang nag-amen dyan? Sana yung tatlo. Amen! Yan! Yan ang sinasabi ko. Yung tatlo dito, mukhang taga-butas ng upuan. Huwag naman! In Jesus' name. Amen! Kasali tayo rito. Dapat tayo magsumikap, mga batid, na ihayag yung salita ng Panginoon. We need to share the gospel, church. Amen? Paul wanted God's kingdom to expand. So ganun din dapat tayo. We wanted God's kingdom to expand on this place kung saan niya tayo ginagamit. Lalong-lalo na dito, sa Bisya. Amen? Like Jesus, He was concerned about doon sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Sana ganun din tayo, mga kapatid, mga ka-church. Dito sa Waymaker Christian Fellowship, na ma-share natin yung magandang salita doon sa mga hindi nakakakilala, no? Kasi pag ginagawa natin yon,
nalulugod ang Panginoon. Amen! So let us pray na bago pa man dumating ang Panginoon, na ma-share natin ang gospel sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Ito yung pinaka-importante. Unahin na lang natin yung ating mga mahal sa buhay. Maaring meron ka pang magulang na hindi pa Christian. Maaring meron ka pang kapatid na hindi pa born again, hindi pa nakakakilala sa ating buhay na Panginoon Diyos. Ito yung pagkakataon na mahiyayag natin yung ating salita. Kasi paano ba natin unahin yung iba kung hindi natin unahin yung ating nasa sariling bakuran? Amen? Unahin natin sila. Kasi sino ba ang papayag na pupunta tayo sa langit tapos hindi natin hindi natin kasama yung ating mga mahal sa buhay? Di ba mas maganda kung nagpupuri tayo doon sa langit? Kagaya nung ginusto ni David, one thing I ask from the Lord, that I may dwell in the presence of His holiness doon sa forever. Kung kasama natin ang ating pamilya, ang ating anak, kung may anak ka na, kung yung asawa, kung may married ka na, amen, kung yung tatay, kapatid mo, amen, na dapat na kasama natin silang lahat, mga kapatid. Ito yung pinakamagandang mangyari sa ating buhay, na dapat yung ating purpose, to share the gospel. Kasi yun naman talaga ang the Great Commission. Di ba? The Great Commission. Go and make disciples, sharing the gospel to all the nations. Hallelujah. So malapit na, patapos na tayo. So what happens when we pray? Anong nangyayari, mga kapatid, pag nananalangin tayo? Eto na, 5 bagay ang nangyayari pag tayo nanalangin. Kung nagno-notes ka dyan, etong pagkakataon na i-take note mo ito. Unang-una, mga kapatid, pag nananalangin tayo, it deepens our partnership with God. Amen? Partnership yan. Hindi ibig sabihin na one way lang ito. Ibig sabihin, lumalalim yung ating relasyon sa Panginoon. It's a two-way system. Kasi parang magkasintahan yan, hindi mo masabing mahal mo ang iyong kasintahan kung hindi ka tinatawag? Hindi ka tumatawag. Hindi ka nag-i-effort. Sabihin mo lang, mag-invest, maniwala tayo, gastos na naman, wala na nga pera, ang dami na nagkakamusta sa Pilipinas, i-invest na naman ako dyan. Lalabas na naman yung mga 1 real ko. Pero ito sinasabi, mga kapatid, when we pray, it deepens our partnership. Partnership para lumalim yung relasyon mo. Pangalawa, prayer forces us to wait for God's answers. Anong tinatawag nito? Yung tayo ay natutong maghintay. Kasi minsan wala tayong, tinatawag nito? Wala tayong pasensya. Gusto mo, pag-pray mo, parang spoiled brat lang, Gusto mo, pag nanalangin ka, bukas, aanak na kagad, nandyan na. Amen. Pag gusto mo yung bagong sapatos, gusto mo, bukas, delivered kagad. Grabe, But ito, mga kapatid, ang tinuturo sa atin, may tinuturo si Lord na prayer forces you to wait for God's answers. Maring yung answer sa'yo, maring maybe, merong wait, merong no, maring yes. Kaya matuto tayong, mag-antay. Paano ba natin gagawin yan? Magbasa ka na yung Bible. Kasi doon mo makikita ang kasagutan ng iyong panalangin. Kasi paano mo malalaman kung yes yan or no ba yan? Amen? Kung hindi mo binabasa ang salita ng ating Panginoon Diyos, paano mo malalaman kung ano ang nire-reveal niya sa iyo? So number 3, anong sinasabi dito? Prayer opens our spiritual eyes. Nabubuksan yung ating spiritual eyes kung ano ba talaga ang gusto ng ating Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin nakikita with our naked eye, tinuturo ng ating Panginoon sa ating mga spiritual na mga mata. Binubuksan niya. Nagkakaroon ka ng revelation ngayon, mga kapatid. So number 4, it aligns our hearts to God's heart. Di ba? Pag palagi kang dumudulog sa Panginoon, tingin mo parang nagiging banal na ako nito. Di ba? Kaya mo? Di ba? Yung mga kasalanan mo, parang ayaw mo nang gustong balikan. Tama ba? So it aligns your heart to God's heart. Amen. Yung puso natin ay nalalapit sa Panginoon. At ang panghuli, prayer enables us to move forward. Pag nananalangin ka, anong sabi dito, tayo ay nakakahakbang kahit na ano pa man yung ating mga sitwasyon.
Kahit na sa tingin mong pabagsak na, parang sa tingin mo wala nang pag-asa ang buhay, pero dahil nananalangin ka, kapatid, it enables us to move forward. Kasi alam mo na nandyan ang Panginoon. He can move mountains. Yun yung inawit natin kanina, no? Sa faith, it can move mountains. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung ano man yung dinadala mo ngayon, kapit lang. Pray! Type mo dyan, pray sa ating comment section. Pray! Hallelujah. Manalangin ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Gaya nga ng sa awit ni Aisa, di ba? Habang mo buhay, may pag-asa. Kaya nga mayroong sinasabi tayo, yung buhay, it is a gift. Gift of life. Amen. Kasi hindi lahat ng tao nabubuhay. Yung iba ngayon, nasa bingit ng kamatayan, bedridden, may sakit. Pero ikaw, buhay, gusto mong kunin ang buhay mo? Huwag naman. Dami ang nangangarap niyan. Kung gusto lang bilhin ang buhay mo para sila ay mabuhay, bibilihin nila. Pero yun ang pinakamasakit. Walang pabiling buhay. Gayahin natin si Ernie. Yung kaibigan ko, si Ernie Lopez. Mayaman na yun, kapatid. Ilang dilobyo ng pinagdadaanan nun. Pero, buhay. Nagpapasalamat, nagpapagamit sa Panginoon. Hallelujah. So, patapos na tayo. Mag-alas 12. Ito ang ating conclusion. Are we ready? So kung ready ka na ang sinasabi sa ating conclusion, basahin natin lahat. We have to pray every day. Just keep on praying. Never give up. Pray about every situation. Give praises and thanks to the Lord. Ang pag-pray ay napakasimpleng bagay. Walang bayad, kapatid. Ikaw lang ang inaantay ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Pero ang tanong, libre na nga, wala nang ang bayad, di pa rin natin magawa. Amen? Paano pa natin ilapit sa Panginoon yung mga hindi nakakakilala sa Kanya? Tayo nga mismo, hindi makapagpanalangin. Simpleng utos ng Panginoon, pray, devote yourselves to prayer. Amen? Be watchful and thankful, be persistent. Whew. Grabe, ano? Mabigat itong sinasabi ni Lord sa atin, mga kapatid. Akala lang natin, joke lang ito pag-pray, pero mabigat ito. Kaya sinabi ko, it is a very simple command. Devote yourselves to prayer, pero nakakaligtaan pa natin. Kaya pinapaalala ulit sa atin that we have to pray every day. Just keep on praying. Never give up. Pray about every situation. Let us all stand as we close. At palakpakan natin ating buhay na Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise God. Wala na bang ilalakas yan? Amen! Amen! Yung palakpak na victorious. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord. We thank you. We thank you. We thank you. We thank you, Lord God. No words, Lord God, can utter our thanks to you, Lord. Thank you, Lord God, sa message this morning, Lord. Thank you for reminding us once again, Lord. Because I know that, Lord God, minsan, hindi lang minsan, madalas, nakakalimutan na namin na manalangin because of the busyness of this world. But thank you, Lord God, this morning, you reminded us to devote ourselves to prayer once again. Lord God, na ito ang magiging backbone namin, Lord God, as a Christian, as a church, Lord God, to pray always, to pray in everything, to pray in every situation that comes in our life. Never give up in praying. Hallelujah. Because I know that, Lord God, when we pray, it can move mountains. Like faith of a mustard seed, it can move anything that is blocking our way. It opens our spiritual eyes, Lord God, to you, to what is your will on our life. Kaya Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon Diyos, sa araw na ito, Lord God. Nawa, Panginoon Diyos, I pray that, Lord,
it will manifest, Lord God, sa buhay ng bawat isa na nandito, Lord God, sa on-site at sa mga nasa online. Itong apat na bagay, Lord, na yung gustong mangyari sa aming prayer life, to be persistent, to be watchful, to be thankful, and to be purposeful in our prayer. And we pray also that, Lord God, sa aming pagpananalangin, O Lord God, sa iyo, na magbunga ulit, O Lord, itong aming mga panalangin, Lord God, that it will reach out yung mga kapatiran, Lord, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God. Maring loved ones man namin ito, Lord God. Maring kamag-anak man namin ito, Lord. Maring kapitbahay man namin ito, Lord God. At higit sa lahat, maring mga kaaway namin ito, Lord God. We pray that one day, Lord God, we could share also the gospel to them and spread the good news, O Lord God, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God. Like itong ginugusto ni Paul, even in prison, sabi niya, to declare the mystery of Christ doon sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Kay Lord God, it is our prayer also that, Lord, you'll use this life, O Lord God, as a living testament, Lord, to your will. Na magrerema, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita sa amin. Na, Lord God, pag nakita nila, sabihin kagad nila, anong meron sa taong iyan? Ba't kami ay nabibless? Kay Lord God, we pray that, Lord God, you continue to bolden our spirit, Lord God, to share the good news to them. At sa mga nasa online, maraming salamat din, Panginoon, na inabot nilang parteng ito, na, Lord God, hindi sila nag-skip, hindi sila nag-give up, Lord God, in listening to your word. I know, Father God, na hindi to aksidente na narinig nila ang iyong salita ngayong umaga. You have a plan, you have a purpose, Lord God, kung bakit nandito sila ngayon. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit sa buhay na ito, Lord God, na yung ginamit, Lord, na without you, Lord God, I am nothing. Kay Lord God, thank you once again, Lord God, for using my life, Lord God, to deliver your word. At maraming salamat din, Lord, kay Pastor Remel na hindi nagsasawa, Lord God, na pinapagamit ang pulpito na ito para sa akin na i-share at ihayag iyong salita ngayong umaga. To you alone, Lord God, be the glory, the honor, and the praise. And all the saints will say, Amen, Amen. Praise God. God bless, people of God. Hallelujah.